Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Love channel, and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. This is the perfect time so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Harry Roque na naman. Okay, so yung mga nakarang araw, no, binalita po natin sa ating programa na ang ano po 'no, ang asawa po ni Harry Roque ay sinibak. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nanood noon. Okay, ito pag-usapan po natin na nakaganti na 'no, si Pangulong Bongbong Marcos kay Harry Roque. Pero pag-usapan po natin kung sino po ba si Harry Roque. Si Harry Roque po ay dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ito po ay naging abogado, no? Human rights lawyer po. Until now, abogado po yan. Okay? Naging professor din po yan sa UP College of Law. No? Parang international law or international studies ang kanyang tinuturo sa kanyang mga estudyante. Alright? Now, nung ano po yan, naging ano po yan, tagapagsalita, pero bago po naging tagapagsalita na yan ng ating Pangulo, ay siya po ay isang naging party list representative ng Kabayan Party List. Kumbaga, hindi po ba Kabayan Black ha, kundi Kabayan Party List. Okay? So, si Harry Roque po, naging spokesperson, okay, nung ano po yan, nung medyo nagkatampuhan yan eh. Si Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte at saka si Harry Roque. Kaya nung 2019, supposedly tatakbo siya bilang senador, ngunit nagkaroon daw po yan ng sakit, no, sa puso. Kaya hindi po siya nakatakbo. At after po nun, after couple of months, ay inappoint uli yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang tagapagsalita niya. No? So after midterm election yata yun, o before midterm election. Hanggang nung ano na po, no? Noong 2021, October 2021, nung nag-file po siya ng candidacy niya bilang senador ng Pilipinas. Tama po, tumakbo po bilang senador ng Pilipinas si Harry Roque, ngunit natalo po. No? So, ang dahilan niya noong 2019 na hindi siya tatakbo dahil po no, dahil po may sakit siya sa puso pero noong 2022 magaling na siguro at tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi po siya pinalad na manalo ng senador ng Pilipinas noong 2022. No, yan. Pero sinuportahan din po siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Ngunit hindi po yan nanalo. Okay? Siguro naghihintay din siya na maging appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na sinuportahan naman niya si Pangulong Bongbong Marcos at saka tumakbo naman po bilang hanay, no, na senador ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So ganun po yung kwento no, no. Tapos after po noon, no, banat na siya ng banat, no, sa Pangulong Bongbong Marcos, abogado po rin siya ng mga Duterte at saka ni Bato de la Rosa sa ICC cases at saka mga cases ng SMNI. Pero ang nakakapagtaka lang po dito, no, bakit po niya ginagawa 'yon, no? Bakit kumakampi siya or bumabanat siya kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Ayan. Ang hindi natin alam, no, may asawa pala siya. Ang asawa niya po ay isang coterminous ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan nyo, noong 2022, hindi naman po tinanggal itong mga ito ng basta-basta, no? Kumbaga, ano po 'yan, no? Parang naghihintay. Siyempre, kung nasa posisyon ka naman, maghihintay ka kung kailan ka tatanggalin. No? Baka naman naghihintay siya na i-appoint siya sa ibang mga offices at saka or i-extend siya or i-appoint na siya doon permanently until such time na matapos ang term ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit hindi po ganun ang nangyari, no? Ganun ang nangyari dahil siguro kasalanan naman ng asawa niya na si Harry Roque dahil nga po hindi naman talaga kinampihan ni Harry Roque sa mga panahon na kailangan ni Bongbong Marcos ng kakampi. Kaya po nung last week lang po ay sinibak, no?
sinibak ni BBM ang asawa ni Harry Roque, no? Yan, baka iba pong iniisip nyo, no? Ang pagsibak po nun or ang pagganti ni Pangulong Bongbong Marcos kay Harry Roque ay ang pagtanggal, no, kay Myla, no? Myla Roque ang naasawa ni Harry Roque. Okay? So ano po 'yan, no? Natanggal, no? So after couple few days, yung si Myla Roque or ang asawa ni Harry Roque ay talaga namang nagpasalamat na, no? Napaka-professional daw ng tagapag-ibig fan, kumbaga. Ang pumalit yata sa kanya ay isang real estate, no? Specialist, kumbaga. Biruin mo, no? Ang papalit sa iyo ay isang real estate specialist. Ay, pero ano naman din 'yon? Siyempre pag-ibig fan, 'di ba? Kasama din naman 'yon. Or health expert ba ito, yung pumalit sa kanya? Mag-comment lang po kayo diyan kung ano po ang paningin niyo, ha? Okay, so ganun po 'yon. Now, hindi po natin alam kung anong pong balak ni Harry Roque, no, sa mga panahon na 'to. Talaga bang mag-a-out na siya, no? Mag-a-out na po ba siya? Yung pag-out niya ay hindi po yung ibang out na baka niyo, kundi mag-out na ba siya bilang talagang kakampi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at talagang banatan, no, si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga pamilya. Okay, so something like that. Okay, kung kayo, ano ba sa tingin nyo? Anong pwedeng mangyari sa mga to? Okay, yan. Medyo malikot pa ang ating camera. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman, kaibigan ko. No? Para naman tuloy-tuloy lang ang ating paglago dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Big shout out to all of you. Ayan, si Harry Roque. Okay, so hindi ko alam kung tatakbo ito bilang senador ng Pilipinas, no, pagdating ng this year na yan. No? This year, 2024, magpa-file sila ng candidacy nila and in 2025, magka-campaign na sila. Okay? So yan, iboboto mo ba yan, si Harry Roque? Sino ba mga kagustuhan mo o nagugustuhan mo na bilang senador ng Pilipinas ang ating kung sinong tatakbo dyan? Baka si Gringo Honasan, tumakbo yan, si Tolentino, si De La Rosa, si Bongo, okay? Iba-iba, no? Baka lahat dyan, no? Okay, so si Richard Gomez, ay hindi, Richard Gomez, bumaliktad na, no? Hindi na siya kay Duterte, kundi kay Pangulong Bongbong Marcos na. Pero tanda ko ay PDP laban si Richard Gomez pero lumipat na yata ito sa Lakas NUCD. Okay, so kung guys, no, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-share mo naman ito, no, para naman tuloy-tuloy lang po tayo. No, maraming maraming salamat po sa inyo guys and mabuhay po kayo. God bless you all. Bye.